Ito, napag-usapan na naman dyan sa CA ang issue sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. At si Marcoleta, si Senador Marcoleta, ang nandyan. Nako, paano yung mga pink ina? Ay, pink ina, mga kakamping pala, mga dilawan, mga pulahan, na ang sabi nila, ay si Senador Marcoleta, ay hindi daw Duterte yan. Sabihin pa nila, ay mga DDS, naniniwala kayo na pabor sa inyo si Marcoleta? Oo, naniniwala talaga ako. Ako patas lang ang ginagawa ni Senator Marcoleta. Ang importante lang dito, Duterte supporters ka man, kakamping ka man, dilawan ka man, kung nakikita mo ang mali at nakikita mo ang tama at pinanindigan mo yan, susuportahan ko kayo dyan. O, sample natin, Attorney Rowena Guanzon, hindi po DDS yan, kakamping yan. Pero bakit sumaludo ako sa kanya? Alam niya ang katotohanan kung sino ang magna at hindi natatakpan. Hindi kagaya ng iba dyan. O ito, panoorin po natin si Senador Marcoleta na ang sabi nila ay hindi DDS yan. O hindi nga. O ito, ang video. Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na labag sa batas ang pag-aresto at posibleng paglilitis kay Duterte sa The Hague. Ambassador, in my humble personal view, the arrest, the detention, and the potential prosecution of former President Duterte in The Hague is illegal. Well, I'm basing my opinion within the limits and context of the Rome Statute. I'd like to find out, given your next position as the permanent ambassador, Philippine ambassador to the United Nations, will you be in a position to navigate within the context of international law, whether or not we will find support in expressing my opinion that it is indeed illegal? Kasunod nito, ipinaliwanag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hinirang bilang permanent representative ng bansa sa United Nations ang posisyon ng Pilipinas kaugnay ng ICC. The Philippines is not a member of the ICC, so we have actually no official contact with the ICC. But nevertheless, the Philippines will always remain committed to all the human rights conventions and agreements that we are parties to. We will also, of course, follow our own national domestic law. And it's in that context that we will work to see how we can promote the various commitments that all countries have to human rights convention. Gate pa ni Marcoleta, ayon sa prinsipyo ng complementarity at nakasaad sa Republic Act 8591, anumang kasalanan ng isang Pilipino kahit maituring na international crime ay dapat titisin sa loob ng bansa. So dapat sana ang naunang, kung mayroong pagkakasala, yung ating nakaraang Pangulo, dito siya dapat na-arestuin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. The ICC itself did not observe its own regulation, its own rules. At meron naman po tayong domestic law, hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591 na sinasabi po doon ang nagkasalang isang Pilipino, kahit na yung pagkakasala niya ay tinataguri ang international crime at lahat ng kauri nito, ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Binigyan din pa ng senador na tila hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo at hiniling kay Manalo na mailapit ito sa United Nations. I will take to heart the points you have made. I will take them into account. And naturally, in the context of my overall work there, as I mentioned, in promoting human rights, etc., I will certainly take into account what you have mentioned. Sa kabila ng mga tanong at isyong binuksan sa pagdinig, tiniyak ng Commission on Appointments na patuloy nitong susuriin ang mga nominasyon habang nakaabang ang publiko sa magiging hakbang ng Pilipinas sa harap ng usapin sa ICC. O diba, Kitam, hindi DDS yan, pero saludo ako sa kanya dahil kay Senador Marcoleta nataranta ang mga magna dahil sa ginagawa niya ngayong investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan may mga nabubuking na. Isa-isa, paparusahan dyan. Asahan nyo na. Eto, sabi po ni RDJ, dapat si BBM ang pinadala sa ICC. Dahil 3 years pa lang siyang nakaupo, ang dami na niyang human rights violation. Uy, ano yun? Alam nyo ba yung human rights violation di umano ni BBM?
Ayon kay RDG, comment tayo dyan. Baka may alam kayo mga nagawa ni Dunyor. Sabi ni Kuratcha Vlog, clear na clear kaysa sikat ng araw na illegal naman talaga. Ay sa mga hindi natatakpan, alam talaga yan na illegal talaga ang ginagawa nila. Ay dito gumawa ng, kung sa tingin ninyo na kasalanan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, managot siya dito sa Pilipinas. Bakit kailangang ipadala sa ibang bansa para hindi makapagsalita? Dahil netong mga huli ay maraming binubuking si Tatay Digong, lalo na kay Dunyor. Diba? Sabi ni Baldon family, tama lang naman talaga na dapat dito litisin sa Pilipinas kung meron man siyang nilabag sa batas. Paano yan? Yung iba, ito pinadala si dating Pangulong Duterte sa ICC. Pag katapos ng termino ni Dunyor, magrereklamo kayo kung ipapadala din siya sa ICC kung si BP Sara ang pumalit bilang presidente. Yan ang kinakatakutan nyo na pwedeng mangyari talaga kung hindi nyo maharangan itong si BP Sara para tumakbong Pangulo sa 2028, di ba? Kaya lahat ginagawa nyo na, impeach BP Sara, impeach BP Sara. Talaga. Dahil sa ginawa ninyo, nako, Dunyor, marami nang hirap na ipagtanggol ka. Ngayon, nasa posisyon ka. Paano na lang? Kung wala na. ICC na rin ba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.